Lord, hindi man ako pala simba at di rin naman ako banal tulad ng iba. Gusto ko lang malaman mo, hindi ako nakakalimot sa'yo kahit di kita laging madalaw sa bahay mo. Kapag pinanghihinaan ako ng loob at nawawala na sa mga plano ko, huwag mo kong bibitawan, Lord. Kapitan mo pa po ako. Kung nakakaluwag na po ang kapit ko sa'yo, huwag niyo pong hayaang lumayo ang loob ko. Huwag niyo rin po akong susukuan, Lord. Mahina po ang kalooban ko. Kayo na lang ang natitirang lakas ko. Kaya tulungan niyo po ako. Di ko alam ang plano mo sa akin, Lord. Pero salamat at nagiging matatag ako. At binibigyan mo ako ng pag-asa, Lord. Di mo ako sinusukuan sa bawat paglaban ko. Pinauubaya ko na sa iyo, Lord, ang buhay ko. Salamat sa iyo, ikaw lang ang lakas ko. Salamat, Lord, sa buhay na binigay mo. Thank you. At nang ako nga ho ay makapaglinis na ng chapel at makapagdasal, ay di ako'y umuwi na din sa bahay. At dahil ako nga ho ay magluluto na ng almusal. Ay, kasarap naman ang aming ulam, bagoong at talong. Ay talaga namang sinamahan ko pa ng itlog iyan. At yan ay gusto ng aking anak, ang itlog na pritong yan. Ay di kami kakain na diyan ng almusal. Wow. At ang aking hong asawa ay papasok na sa trabaho iyan. Ay di husay ang aming almusalan. At may pritong itlog at saka talong iyan. Woo! Meron pang sawsawang toyo at bagoong. Ay inang, mapapadami na naman ang kain si kabukid niyan. Tingnan yung aking anak at ganadong ganado dahil nakasawsaw sa bagoong iyan. At may natira pa nga akong pritong manok kagabi. Ay di iyan, pinapang-us na niyan. Ay kako nga ho sa aking anak, abay terin naman ang aso at nang makapagngat-ngat din naman. Ay hindi titigilan hanggat hindi naman lusag-lusag iyan. Ay ang sarap din naman ho pagkagarning sabay-sabay. At kahit ho simple ang inyong ulam ay nakakagana naman kumain. Wow. Kaso lang ho ang aking sinaing na isda ay hindi na paglabanan. Sabi nga ho ng asawa ko din ay ipamigay ko na daw iyan. At nakakasakit na daw ng paa iyan. Ay tunay nga naman at mataas nga naman sa uric ang isdang iyan. Pero masarap naman at sinaing nga iyan. Pero talagang makakasakit ng paa iyan. Kaya ang isdang ito hindi kinakain ng may rayuma. At talaga namang ilang araw na hindi makakalakad pagkaya ng iniulam. Ay di nung matapos na nga ho kami di ang mag-almusal ay ako na may magpe-prepare naman ng pantanghalian. Wow. Ayan nga at galing ang aking asawa din sa butong sa aming bilihan ng ulam. At sabi ho sa akin ay adobo ko daw naman at kanyang babaunin iyan. Ay di nung mahugasan ko na inumpisahan ko nang igisa iyan sa sibuyas at bawang. Wow. Ayan na nga't inilalagay ko ng ulam. Ganyan ho, mag-adobo si kabukid. Sana all. Wow. Nang maigisa ko na nga ho sa sibuyas at bawang, ay dilalagyan ko na ng paminta. Sabay dudurugan ko na ng sili. Woo! At masarap naman ho pag medyo maanghang-anghang ang inyong lulutuing adobo. Ayan na nga ho't akin nang ilalagay iyan. At mamaya'y paluto ng ating adobong karne na iyan. Wow naman! Wow! Wow. Sabay ating hahalu-haluin muna diyan. Ay tingnan niyo naman may pagngisi pa si kabukid habang nagluluto diyan. Sinasamahan ko pa ng pagkanta iyan para lalong mas masarap iyan. Ayan na nga ho't luto na ang pambao ng aking asawa diyan. Tingnan niyo. Nausok-usok pa naman at ang sarap at ang lambot ng pagkakaulam. Sana all. Woo! Ay pagka si kabukid ang nagluto ng adobo ay talaga namang hindi sa pagmamayabang ay mapaparami kayo ng kain diyan. Kaya may kayabangan to. Ay siya, diyan na kayo. Ako na may bibili ng puto. Salamat sa panunood. I love you. Mwah!